Papi, ang ilimnon nga maayo sa tanang sakit sama sa arthritis, diabetes, sakit sa tiyan, high blood, kidney, ulcer, atay, kalibanga, pagpanglipong-lipong, insomnia ug uban pa. Ang Lacto Papi tamin usab nga dili mataptan og sakit. Usa, kanunaya ang pag-inom sa Lacto Papi para happy ug healthy ang pamilya. Mag-Lacto Papi kitang tanan. Mag-Lacto Papi. Lacto Papi, ilimnon alang sa tanan. Lacto Papi, palit na. Lacto Papi, ilimnon nindot kaayo. Number 1, sa tanang sakit kini mo ayo. Lacto Papi, tambal nga pagkaan nindot. Pagka okay, diba? Wow. O kini man nalipod pa, inakanunaya. Lacto Papi, mapay na. Lacto Papi, kanunaya. Lacto Papi, masaligan ta. Dali na. Mag-Lacto Papi na ilimnon para sa tanan. Sige na, dali na. Sa Lacto Papi, mahappy ang pamilya. Sige na, dali na. Palit na. Sige na. Lacto Papi. Kini kanunaya. Lacto Papi taluwas. Sige na. Lacto Papi. Kahappy. Mag-Lacto Papi. Mag-Lacto Papi. Mag-Lacto Papi. Mag-Lacto Papi. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Oras sa Bantay Radio o sa Tibok Pilipinas, alas 12:07 sa kaudton. Okay ka lang, may ngunto o maing pagpaniunto. Kumusta? Welcome sa Lain na Sab nga episode sa atong tulumanon ang balaod ug ang katawhan. Karong untuha mga igala, pit sa 29 sa Hunyo tuig 2026, adlaw nga Lunes. Magbinugtong kong pakiguban ninyo kay dunay mga kakulian. Importante yung kaayong kakulian si Attorney Miko Sanchez Sabaliero, nga atong batanong abogado sa Kahanginan. Dili siya makauban nato nining atong tulumanon karon. Usa kinilangon ng inyong kabantay. Inyong alagad sa Kahanginan, ako si June Carillo mo makiguban ninyo. Of course, ako mga partner sa Technical Department, there is a studio. Niya sila si Kinon Sinisa o Patrick Diagsay. Niya naasa dito ang mga technicians nato sa 98.1 DYPS BT Radio Tuburan. Sila June Manggubat o Graniel Roland. Ingon man sa 95.3 DYAG One Heart Radio Sambuan, Cebu. Tuwa dito si Alan Rossetti. Nagapaniunto na baka ang tanan? Kay kung kami inyong bawson sa pagpangutana, of course, wa pa mi paniunto. Okay. Ito niya mga igala, pipila kagutlo, so wa pa ta musugod. Gatong nagsinggit-singgit si Phil Asingente sa tulumanon nga pulsos katawhan.
perti niyang lagutagin lagi ini mga isyu ron nga gisgutan niya. Nibono kang uwan diri sa syudad sa Sugbo. Dili kayo gyud ingong kusog nga uwan apan dili pud hinay, kasarangan lang. So nibunda kang uwan ni akong gi-research sa Pag-asa ingon man sa Zoom Earth. Doon ay low pressure area panlayo pa kayo sa Philippine Area of Responsibility mga higala. Low pressure area apan ang nagdaan ining uwan o kanang baga nga dagom nga makita nato sa ibabaw diri sa syudad sa Sugbo mao ang localized thunderstorm. So tingali kato nakadag payong andam sila para nining uwan na apan katong wa gyud makada. Tingali pasilong lang una no sa mga kapasilungan diha. Kuan ra baron break time ron sa mga tinun-an kay lunch break. Hastang mga empleyado sa nakalain-laing mga kompanya ting paniudto. So tingali paglabang-labang ninyo diha sa ngadto sa inyong paniudtuhan, tingaling mabasa mo kun wa gid mo'y pandong diha o wa mo'y payong. So pagamping. Ato sang pahimatngunan ang mga drivers, kato mga motorista nga tanaw mo dihag asay mga lugar, ilabi na ang mga low-lying areas. Tanaw mo asang lugar nga tingalig dunay gilunupan kani awas ng atong mga drainage pipes. Igong atong drainage system mga higala sa syudad sa Sugbo. Ilabihan na ni katiguang unya kinahanglan na unta ni kanang total rehabilitation apan maglisod na sa gawas nga dakong budget. Daghang mga karsada ang maugkal, no? Mugamay na lang kung doon ay construction sa mga drainage pipes. Aron ka limpyuhan unta ng mga kanang culverts sa ilawom unya mo paspas ng pag-agi sa tubig baha diha. Pero kuan lang na kanang wishful thinking lang una na kay sa pagkakaron bisag hinay lang o dili kayo kusog nga uwan unya mo mulungtad og usa ka oras. Naa na ginay lunop. Lunop ang akong tawagan ng lanaw ang tubig diha sa karsada. Dili na baha akong tawagan na kay ang baha dunay current. Makaanod tong baha mo nang kusog nga bulog sa tubig diha sa sapa mo nay baha. Kunya lunop kanang dili ta maanod apan posible nga kung magtaak-taak ta ana masakit tag leptospirosis. Gikan sa ihi sa mga ilaga. Mga higala akong hisgutan ron ang mahitungod sa Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. Dili ko abogado so dili ko muhatag ninyo legal advice. Mentatog ni Apas Attorney Miko nga akong partner ang atong batanong abogado kay siya capable siyang muhatag og legal advice. Pero dili kinahanglan legal advice. Ako lang i-explain ug unsay mabasa nato sa mga balaod. Ilabi na kining relevant kaayong Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. Nganong kini may akong gipili? Tungod kay hangtod karon gisgutan pa pag-ayo tong school shooting dito sa San Jose National High School sa Tacloban, Leyte niadtong milabayng semana. Sa maong school shooting dunay tulo ka mga batanong tinun-an nga namatay, unya dunay 20 kapin nga nangaangol. Unya ang namusil mga higala duhasan ka mga tinun-an, mga parihara nila, estudyante dito sa maong eskwelahan. Usa ka public school sa Tacloban City dito sa Leyte nga anaaron sa mga kamot sa mga otoridad. Doon ay nangutana, gibalita manggod nga pasakaan nag criminal cases ang katong 15 anyos. Apan katong 14 anyos, dili ka pasakaan og sumbong kriminal. Unsa man day mahitabo, buhian ba lang to? Dili sab to siya buhian lang human sa nahitabo nga pagtindaghanan niyang gipabuto nga bala sa iyang Glock pistol nga gida. Dili to iya sa iya tong tiya nga pulis. Pero ambot nga no sang wa mabantay siyang tiya nga gikuha na dahil siyang pag-umangkon o niya muadto dahil sa eskwelahan aron mag-school shooting.
mamusil sa iyang mga classmates, apil ng mga maestra dito. Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 mao ni ang balaod nga ilang gi-blame, ilang gibasol pag-ayo ang author ni ini nga si Senador Kiko Pangilinan. Kapan ako ning isgutan aron makasabot mo nga dili totally si Kiko Pangilinan mo ay nakasa ni ini mga higala. In fact, noble kayo ang intention ni Kiko Pangilinan sa iyang pag-sponsor nining maong balaod nga naman. Tungod kay nagtuo siya nga ang mga batan-on kung makasa, doon na pa'y paglaom. Doon na pa'y paglaom nga ma-rehabilitated o ma-reformed. So, reformative, restorative. Sa ito pa, ma-restored pa ang iyahang maayong kaugmaon. Bisan pag makahimo siya krimen, dili lang ang pagpatay. Kaya doon na may daghang matang sa krimen. Makapangawat, makapanulis, makapanglugos. Wa na magpasabot nga pasayloon sila. Pero sabto na tong maayo ang Juvenile Justice and Welfare Act of 2006, legally known as Republic Act 9344. Paminawan yung maayo, ayaw magbiya diya sa inyong nahimutangan, ako ning ipasabot. Kaya doon naman sa ko'y gibasa diri. Nag-research man ko, may tungod nining balaura. Pansadili pa, pahinomdom mo na. Ang Lacto-Puffy adunay Lactobacillus probiotics. Umas na ilhan nga good bacteria mo neutralize sa mga bakterya sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangko ng saktong nutrisyon. Taming sa lawas patok sa mga virus o bakterya. Abti kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag Lacto-Puffy matag adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas. Aprobado sa FDA. Bring health into your home. Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems. Ugaling uminom ng Lacto-Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto-Puffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bring health into your home. Ako si Buboy Fernandez, isip trainer ni Manny Pacquiao. Gikinahanglan nga perming lagsik ug abtik ang akong panglawas. Ang akong sekreto, Lacto-Puffy. Dugay na akong nagainom niini. Sugad pa kaniadto. Kung gusto mo nga kanunay nga alerto o protektado, Lacto-Puffy. Sekreto sa mga champion. Lacto-Puffy. Bring health into your home. Bring health into your home. Lacto-Puffy Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, dili kalikayan ang makainom og alcoholic drink ug maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo ug pagkalipong. Ang Lacto-Puffy Health Supplement nga gi-analyze sa laboratory sa Norway adunay amino acids nga makapalagsik sa kalawasan ug maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks. Inom og Lacto-Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto-Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Nasayod ka ba nga ang tao mahiligon mo kaon o prutas o utanon layo sa risgo sa chronic diseases? Ang utan o prutas o tinubdan sa potassium, fiber, folic acid o vitamins A, E ug C. Ang potassium makatabang sa pagmintenar sa imong blood pressure ug ang dietary fiber gikan sa utan makapaus-us sa blood cholesterol level ug sa risgo sa atake sa kasing-kasing. Mga gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto-Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto-Puffy. Bring health into your home. Bring health into your home. Kung
magdaghan ng bad bacteria sa kalawasan, musangput kinig mga balatian. Mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lacto Puffy, tinubdan sa good bacteria. Umas na ilan nga probiotics, nga mo'y mupugong ug musumpo sa pagkuyanap sa dautang kagaw. Lactobacillus Food Supplement. Lacto Puffy, 100% natural. May gipiling edad. Tanan, mahimong mainom sa Lacto Puffy. Aprobado sa Food and Drug Administration. Bring health into your home. Kung ikaw ay may hika, hyperacidity, ulcer, diarrhea, constipation, arthritis at hemorrhoids, ugaliin na ang pag-inom ng Lacto Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa iyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Supplement. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Tulungan ng inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity, dysmenorrhea, tagihawat, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lacto Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking botika. Bring health into your home. Ako si Najib Razol, ay 61 anyos na akong edad. Dinhi ko sa Algeria, sa Cebu. So what I do is, inom ko Lacto Puffy. Inom nimo, ma-feel nimo nga katong stomach disorder nimo, kanang sakit bitaw nga magdagandagan dinhi sa imong sulok-sulok. Tawag na siya. Ma-revive ka. Katong imong magsigad panungab, mawagtang na siya. Bring health into your home. Gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Kung maghisgot kitang kamunggay, sagad ato kining ipares sa pagkaon sama sa linatan nga manok. Matud pa, manok kinamunggayan. Apan, sayod ka ba nga ang kamunggay mas daghan og vitamin C kaysa oranges? Ug mas daghan og calcium kaysa gatas? Mas daghan og vitamin A kaysa carrots? Ug mas daghan og potassium kaysa saging? Ang kamunggay mubalanse sa imong blood sugar. Mao nga ang kamunggay gitawag og Miracle Tree. Mga gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto Puffy. Bring health into your home. Alam nyo ba na ang lactobacilli ay may anti-cancer activity na nagpapatigil sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan? At base sa pag-aaral ng mga eksperto, napatunayan na ang Lacto Puffy Health Drink ay nagtataglay ng live lactobacilli strains at ang pag-inom nito araw-araw ay makakatulong upang makaiwas sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Lacto Puffy Health Drink. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Balik sa atong tulumanon kay Galaan, alas 12:24. Nagtanaw og naminaw ka sa tulumanon ang balaod ug ang katawhan. Tulumanon nga ang mga anchor person sa mga host ni mo sa Attorney Miko Sanchez Zabaliero, nga atong batanong abogado sa Kahanginan, og kining inyong alagad, inyong kabantay, June Carillo. Incidentally, dunay kakulian importante kayo sa Attorney Miko, so ato siyang gi-excuse gikan sa programa karong udtuha. Ako lang una, mo'y magbinugtong nga makiguban ninyo nining maong tulumanon. Ang atong gisgutan kaganiha, Republic Act 9344, otherwise known as the Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. 20 katuig na di ayning balaura unsa may gimbutan ini. Kini mga higala nag-establisar sa usa ka sistema unsaon pag-atiman
kining mga minor de edad below 18 years of age nga mga batan-o nato, malalaki magbabae, nga makasa, gitawag ni silag CICL, Children in Conflict with Law. Kini mga higalang balaura, Republic Act 9344, gibalhin ini ang justice system's focus. Ang focus sa sistema sa hustisya gikan sa retributive punishment to restorative justice and rehabilitation. Unsay buti pasabot? Inay nga silutan o maghuna-huna ni pagsilot sa mga masalaypon nga mga minor de edad. Ang giuna-huna nining balaura mga higala mao ang restorative justice. Ingon man ang rehabilitation. Dili man kay ingong priso, mo bitaw nga giwagtang na ang death penalty mga higala kay dili makitawhanon. Wa nagi chance, wa nagi kahigayunan nga ang usa ka kriminal nakasa napamatud-an nga nakahimog krimen nga mag-usab pa siyang kaugalingon. Gawas lang sa mga hardened criminals. Mo na nga ang labing bugat nga krimen nga mahimo sa usa ka tawo dili na silutag kamatayon unlike before. Karon silutan na lag reclusion perpetua or life imprisonment. Yanong gitawag mag-life imprisonment, 40 ka tuig raman ang kinatasan. Tungod kay kung panalitan nakahimo ka og krimen samtang 18 ka o 19, prisohon ka 40 ka tuig, pila naman, 59 na ka or 60. Murag, ang imong tibuok kinabuhi, dito na nimo gi-google sud sa prisohan. So, mo nang life imprisonment. Unya og 2 or 3 counts of life imprisonment. So, tulo ka 40 ka tuig. Kung sa may 120 ka tuig, grabe hasan. So, dili kamatayon, apan, buhi ka gihapon pero wa na. Nausik na gyud ang imong kinabuhi kay wa na ka diri sa gawas kundi litua ka na sa prisuhan. So, unsa maning mo ni ang gitawag og retributive punishment kanang mura ba og sukli sa imuhang krimen nga nabuhat. Silutan ka og bugat kay nga silot. Apan ang mga minors subay ni ining Republic Act 9344 kahigalaan ug mga kabantay gitagaan pa silang chance nga ma-rehabilitated. Unsa may mga key provisions sa maong balaod? Dinigitan-aw ang age of criminal responsibility. Mo nang dunay minimum age of criminal responsibility. MACR. Kining balaod mga higala, ang original nga balaod sa atong revised penal code, 9 anyos. Kung 9 anyos pa ubos, walay dili makihag kriminal. Pero og 9 pataas, makiha na kaniadto karon gipatasan. Bata ra kaayo, kanang mga 10, 11, 12, 13, 14, mahimo pa ng hatagan og laing higayon. Kana kung nakahimo silang mga kasalanan. The law originally raised the minimum age of criminal responsibility from 9 years old to 15. Nya, kining mga bata nga 15 ug menos sa 15 na paubos, exempted from criminal liability and placed in intervention programs. So dili sila prisuhon dito sa prisuhan sa mga guwang na apan ibutang sila og mga lugar nga adto sila i-rehabilitate. Katong mga bata nga nag-edad 15 ngadto sa 18. Katong nahisakop nining maong bracket mga higala, exempted sa criminal liability gawas kung mapamatud-an nga sila sa ilang pagbuhat sa krimen, doon na sila'y discernment. Unsa man ang discernment? Nahibaw sila og unsay linugdangan sa ilang gibuhat. Madaot sila og kanang dili sila kaybaw kay wa lang gid sila buot. Mao nay discernment. Dato pa, they know what is right and what is wrong. Unya bisan pa og nahibaw sila sa wrong,
ang ilang buhaton, ila lang gihapong gibuhat. They acted with discernment. Restorative justice. Kining maong balaod, mga higala o kabahin sa balaod, nag-prioritize sa child appropriate proceedings. Kanang haom sa mga batanon nga mga proceedings sama pananglitan sa diversion program, community-based alternatives to formal court proceedings, and rehabilitation rather than detaining the children in regular jails. So, muna nga ibutang sila rehab facilities. Kanang mga bahay pag-asa. Gitawag nagbahay pag-asa sa ito papapuyon sila sa balay nga doon na pa sila pag-asa, doon na pa sila paglaom nga mausab, mabutan. Dili kay mupaturatoy na lang sila sa pagka kanang lubasan o hardened criminals. Subay sa balaod, mga higala, kining Juvenile Justice and Welfare Act, giestablisar usab ang gitawag nga Juvenile Justice and Welfare Council, JJWC, nga kini ubos sa supervision sa DOJ o Department of Justice. Unya, gibuhat ni aron masiguro nga epektibo ang pagpatuman sa balaod kining Juvenile and Justice o Juvenile Justice and Welfare Act aron maayo ang pag-implementar niini o kinahanglang maka-coordinate usab kining mao nga konseho kining council. Unsay mga gikinahanglan nga mga serbisyo alang sa mga batanon kining gitawag og mga CICL or Children in Conflict with Law. Ug unya mga higala dunay amendment kay 2006 pa maning balaura, dunay amendment in 2013. Kining Republic Act number 10630. Mao ni ang nag-amendar o nag-usab sa orihinal nga balaod nga nagbuot nga ang mga batanon, mga minor de edad nga na-involve o nahilambigit sa seryoso, grabe kaayo ka mga linuog nga krimen sama sa murder o pagpatay, rape, pagpanglugos, ingon man mga drug offenses. Kini paghilambigit sa giniling drugas, balhinon sila ngadto sa intensive youth care facilities o bahay pag-asa centers alang sa mandatory, diwa nagikalikayan, mandatory rehabilitation. Dunay ongoing review. Ongoing nga legislative review mahitungod sa balaod. Tungod kay kining balaura, nagdili man sa mga bata nga nag-edad og ubo sa 15 anyos. Gididan man sa balaod nga prisohon ni sila. Bisan pa og heinous crimes o kanang grabe kaayo ka bugat nga mga kaso ang ilang mabuhat. Sama ni adtong nahimo nga school shooting dito sa San Jose National High School sa Tacloban, Leyte. Adult criminal syndicates frequently exploit minors to commit offenses. Kini, mao ni mga higala nga daghan o yamot nga mga sakop sa PNP. Sa kapulisan nga gustong usbon ang batakang usbon ang balaod tungod kay sa ilahang operations nakabantay sila ilabi na sa mga drug cases. Kini bitong pagpamaligi ang shabu ug uban pang gidili nga drugas. Shabu may uso kay diri sa tua. Ang mga guwang na nga mga nagnegosyo og drugas musugo sa mga below 15 years old. Ngadong, orday, kamo dihay dala ining pila ka bulto nga shabu, kamo'y dala ani kay total minor man mo, dili man mo masilutan. Unya dali naman ning makasabot og instruction ning mga idara. 15, 14, 13, 12, pwede na. Ya gusto mo makatabang sa inyong ginikanan dong, win ka mo. Hanaon man na. Dalhan eh. Suhulan tamog 2,000. Lipay na kayang batanon. Malalim mo na nga ni earn siyang 2,000. Pero minilyon may kantidad atong shabu. Ngayang gida. Kung madakpan to sa mga pulis, taga-PIDEA or uban pa nga mga law enforcement officers, nakadaot, kaya dili to sila mapahamtangan og silot. So mo na problema sa kapulisan. That is on the other
On the other hand, sa ato untang tinguha nga dili na to silutan ang mga minor de edad aron ma-reform pa sila. So unsa may inyo haog kamo ang pahukmon diha kay galaan. Usbon taning balaura atong i-lower ug balik ang criminal responsibility sa wa pa ning Juvenile Justice and Welfare Act o ipabilin tani atong panalipdan ang atong mga batan-on nga kung makahimo sila krimen ma-rehabilitate pa sila, mag-usab pa sila, or ato bang ibalik og lower ang minimum age of criminal responsibility. Ibalik ba natog 9 or 10? Nga mao na lang na dili mahimong kapasaka ag sumbong kriminal kung 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 kapasakaan na. Kaya ang 18 sigurado naman, di naman na minor. Makahimo nagkrimen, tratahon na gina sila as an adult. Pero kining mga batan-on manggoy atong gisgutan. Unya mga batan-on man to nga na-involve sa pagpatay og daghan dito sa pagpatay og pag-angol og daghan sa usa ka eskwelahan sa San Jose National High School dito sa Tacloban, Leyte sa may labayng semana. So unsa man gyud maayo? Kay murag malibog ta ani. Usa ka tumong kining tumong nga naa ang balaod mao. Hatagag chance ang mga batan-on, mga minor de edad. 14 pa ubos, wa gyoy criminal liability. Ipailawom lang sila og rehabilitation o restorative justice. Aron nga dili mausik, 14 pa baya, 13 pa baya. Kung silutan gina sila, ibalhog na sila sa prisuhan, mapildi na gyud ang ilahang tibuok nga kinabuhi, ang ilang future. So, hatagan sila chance. Pero sa laing bahin, gipahimuslan man sa nis mga kukhan nga mga tiguang na. Nga, di ay mga batan-on ay naibalaod nga exempted ni sila. Kini atong padadon siya bo. O kung doon na tayo patyonon, kini atong papatyon. Padunggabon, papusilon, total dili man ni sila mapriso. So, mura bitaw taog, nalibog. Dugangan pa ninako pagpasabot karong taon-taon mga higala o paghisgot ang uban pang mga aspeto nining maong balaod apan sa dili pa nailaing hutong sa mga pahinumdum. Hi, I'm Vanessa Arsenal, Account Officer of Living Roots Philippines. At Living Roots, we partner with businesses to provide high-quality cremation and waste management solutions designed for efficient sustainability and long-term value. My role is to ensure a seamless experience for our clients from onboarding and product integration to turnover and sales support. We do things differently with a mission to merge tradition with innovation. We equip funeral homes, memorial parks, LGUs, cooperatives, and businesses with cutting-edge cremation and waste management machine. Our vision is to lead the industry toward a greener, more compassionate future where every farewell both meaningful and sustainable, guided by our commitment to innovation and quality. We help businesses enhance their services while contributing to more responsible memorialization process. Let's work together. Contact us today to explore how Living Root can support and grow your business. May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopaffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopaffy araw-araw. Natural ang galing. Ako si Vanessa Almeda, taga Talisay City. Na-discover na ko ang Lactopaffy katong nasakit ko, na diagnose ko nga na ako'y kidney stone Marso 2018. Yung 2 weeks lang siya nga nigamit ko religiously sa Lactopaffy. Niya, 3 times a day. Niya, after 2 weeks yun, nakita dyan ako ang dako, dyan siya nga miracle. Kaya nga nung nigawas ang bato. Pamatud-an dyan nako nga tinuod dyan siya na naagid siya effect di ay sa imo nga ang
regardless pa nga naa kay giinom nga tambal, ang pinakanindot pa jud ato no kay ni-stop kog inom og tambal and I just used Lacto Puffy for 2 straight weeks. Unya ang bato nigawas jud siya. Pagkanindot jud kay sa piling. Mo na mo ingon kong tinan mo jud ni. Nya mao pa jud ni siya ang nindot kayo nga nahitabo kay prior ana giingnan pa jud ko nga operahan ko kay grabe na daw kuno ang akong sitwasyon sa akong bato kay naamang ko stones both sa left and right kidneys. So ang diagnosis ng doctor was i-operate ko diha dayon pagkatong nadala ko sa hospital, pero wala jud nako na gihimo. Nangita ko lain paagi. Ngunit siya nga na abot jud ko nga nangita ko nga nakadungog naman ko na may istoryadaan nga nagingon nga ang Lacto Puffy siya miracle drink siya in a way kay katong gisaysay sa ako ang naiusa ka pasyente nga na siya sakit niya iyang giimnom, so ako gid siya gi-try mo tong wala na ko niagi og operasyon. So hangtod karon padayon kong nag-inom sa iyaha para matutan i-cleanse na jud siya. Unya ang epekto sa ako kay more than a month naman jud ko nga nagamit. Ang epekto siya sa ako wala na ko'y mabati nga sakit sa akong likod. Dinhi sa ako ang right side. Wala na ko'y mabati nga sakit sa akong left, naapay gamay na lang jud siya nga akong bation. Unya positive jud ko nga mawala jud ni kay ngano padayon ra gihapon kong nagainom sa Lacto Puffy. Religiously gid na nagainom. Bring health into your home. Nasinati ba ninyo ang grabing kaluya sa lawas hinungdan nga ikaw na sakit? Kana tungod sa bad bacteria nga naa sa imong lawas. Balansiho ng good ug bad bacteria sa lawas pinagi sa Lactobacillus probiotics. Usa ka good bacteria nga makatangtang sa dawtang kagaw hinungdan nga mabalik ang kahimsog sa lawas. Lactobacillus probiotics mao ang Lacto Puffy food supplement. Batasana kanunay ang pag-inom sa Lacto Puffy, 100% natural, aprobado sa FDA. Bring health into your home. Gabay sa maayong panglawas. Adun kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Ang ahos kon garlic na ila nga makahatag og dugang kalami sa pagkaon. Apan gawas na ini duna kini gitawag og selenium, usa ka antioxidant nga mao'y mopatog sa high blood pressure ug mopaus-us sa risgo sa ubang matang sa cancer. Mao nga inay nga asin ang isagol sa pagkaon aron kini molami. Suway ang fried powdered garlic kon pinulbos ka ahos, menos pa kini sa sodium. Mga gabay sa maayong panglawas. Adun kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto Puffy. Bring health into your home. Bring health into your home. Lacto Puffy Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, dili kalikayan ang makainom og alcoholic drink ug maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo ug pagkalipong. Ang Lacto Puffy Health Supplement nga gi-analyze sa laboratories in Norway adunay amino acids nga makapalagsik sa kalawasan ug maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Dahil sa pabagubagong panahon, nauuso po ang trangkaso o flu ngayon. Pero kung malusog po ang inyong immune system na sinasabayan ninyo ng pag-inom ng Lacto Puffy Health Drink, hindi dapat katakutan ang sakit na ito. Dahil ang Lacto Puffy Health Supplement ay tumutulong na mapalakas ang inyong immune system upang kayo ay protektado 24 oras. Bring health into your home. Drink Lacto Puffy. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Gusto nyo bang lagi kayong alerto sa trabaho?
Uminom na ng Lacto Puffy, ang probiotics drink na subok nang tutulong sa inyo upang lagi kayong alerto. All natural, no artificial coloring, preservative, and no additional sugar. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bring health into your home. Lacto Puffy Health Alert. Likayi ang bad breath. Usa sa mga hinungdan sa bad breath mo ang nahibiling food particles sa baba na i-decompose sa mga bacteria na mo hinungdan sa bad odor. Ang Lacto Puffy Health Drink dili mo produce og bisan unsang bad smelling substances tungod sa good bacteria nga anaan niini. Ang pag-inom og Lacto Puffy Health Drink makahatag og fresher breath, strong teeth, and gums. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Ang daming langaw! Ang baho! Nakakadiri! Problema ba ang hindi kaaya-ayang amoy na dala ng inyong basura? Narito na ang sagot. Enzumo, ang organic disinfectant odor control for industrial, commercial at household use. Iwas langaw. Iwas baho. Iwas sakit. Patayin ang mikrobyo sa paligid sa paraang organic. Mag-Enzumo, ang organikong pamatay baho at mikrobyo. Mabaho? Mag-Enzumo! Balik sa itong tulumanon mga higala, 14 minutos na lang. Sa dili pa ang alauna, kamo nagtanaw na minaw gihapon sa tulumanon ang balaod ug ang katawhan. Programa ni nga ang mga host mo si Attorney Michael Sanchez Zabaliero, Attorney Miko o kining inyong alaga June Carillo. Bueno, nahuman na ito natong pasabot mga higala ang may tungod sa Juvenile Justice and Welfare Act. Katong 14 anyos nga nakapusil dito sa Leyte, ipailawom tog rehabilitation, dili to buhian, nga mura lagwa, human sa heinous crime nga iyang nabuhat. Katong 15 anyos, susihon kon, doon na ba to siya igong kabuot. Did he act with discernment? Katong mga istorya nila, ilang messages sa messenger nga gipakita nga nagsabot na silang daan nga ilahang buhaton ang pagpamusil dito sa eskwelahan. Kusa na to ka ebidensya nga they acted with discernment. So, muna nga pasakaan siyang kaso, tulo ka criminal cases sa tulo ka mga kamatayon nga nahitabo dito sa ilang mga classmates ug schoolmates sa San Jose National High School sa Tacloban, Leyte sa miaging simana. Unya nakaangol og kapin sa 20, karon daghan pang tuwa pa sa ospital, nagpaalim pa sa ilang mga samad. Sa laing bahin, nakadungog tingali mo nga pasakaan og kasong qualified human trafficking si kanhi Congressman Mike Defensor. Kinsa man is Mike Defensor? Usa ni ka kanhi Congressman sa Anak Kalusugan Party List. Unya, nailan ni siyang sinaligan ni kanhi Presidente GMA. Ang labing bag-o niya nga mga binuhatan mao ang pag-guide sa 18 ka mga kanhi sakop sa Philippine Marines. Dili man to tanan di ay sakop sa Philippine Marines. Dunay 4 o 5 ni adto nga wa gid masuod sa Philippine Marines. Nya katong uban tinuod na sud sa Philippine Marines but were dishonorably discharged. Sa ato pa natangtang sa trabaho sa pagkasakop sa Philippine Marines, unya nagtrabaho sila isip mga sulugoon ni kanhi Kongresista Zaldico. Kini si Zaldico mo ang kanhi chairman sa House Appropriations Committee. So, pa siya mulayas og magtago-tago kay gilambigit sa maluso nga mga flood control projects. So, kini si Mike Defensor, mga higala, nagatubang karon sa kasong qualified human trafficking. Nganong nakasuhan ni siya, gi-explain ni sa blog nga Fiscal EJ, Eco Juliet. Pusa ni siya ka-fiscal, I suppose. Kanya doon na siya vlog sa social media, especially sa Facebook.
Ningon siya sa iyang vlog, kung makadungog kuno ta sa mga pulong human trafficking, ang muabot din sa itong una-una mao nga doon ay gikidnap, doon ay mga tao nga gikadinahan, o niya doon ay mga biktima nga gipayuhot gikan sa Pilipinas ba paingon sa gawas, or gikan sa gawas paingon din sa Pilipinas. Mo nay mosantop dahil sa itong una-una kung makadungog na tag human trafficking. Mo na kasagaran yun sa una-una sa mga tao. Apan matod pa niya ni Fiscal EJ, ubo sa Republic Act 9208 as amended by Republic Act 10364, human trafficking is not limited to kidnapping. Dili kay kidnapping lang. It can also happen when a person recruits, transports, harbors, maintains, or receives another person for the purpose of exploitation such as prostitution, sexual exploitation, or forced labor. Ha, kani. Ang balaod mga higala, Acta Republica, numero 9208, nga giamendar o giusab sa Acta Republica numero 10364. Nagkanayon dito nga ang human trafficking dili kay kidnapping lang. Mahimo sa ning mahitabo kon dunay tao nga mang-recruit, mo transport sa ato pa mo facilitate sa pag-travel, harbor, mo tago, magmintinar, o kaha mo dawat og tao alang sa katuyuan nga exploitation o pagpahimulos, sama sa himuon siyang usa ka sex slave. Nya ganing sex slave ang kasagaran gyud, ang naandan babae gini kasagaran, no? Nga atong himuong prostitute. Pero doon na ba ay mga lalaking prostitute sad? Kanang lalaki di ay nga paabangan ngadto sa mga mahuyang nga mubayad sad. Prostitution man gihapon na. Pero kasagaran gyud babae. Sa una gitawag ning nadaman akong pag-umangkon sa koridora. Sa ato pa gi-recruit siya og sex recruiter. Unya dili man na siya tuganan nga prostitution iyang dangatan ingnon mga trabaho ka dito, domestic helper ka dito niya, dagko kay sweldo dollar. Tana, adto ta. Inigabot nimo dito, presohon mo sa building. Pakanon lang mo hinoon aron dili mo mamatay. Pero pugson mo dito di mo makalayas, daghang mga gwardiya niya, pugson mo dito nga makigilawas sa mga customer nga mubayad. Mauna siya usa sa mga example sa human trafficking, sexual exploitation. Doon ay uban forced labor. Kanang himuon ka ditong sulugoon nga way suhol-suhol. Ang nag-facilitate niya ng mga higala mahimong kasuhan og human trafficking. In fact, the law recognizes that exploitation can happen without physical force. Dili gani kinahanglang pwersahan. Mahitabo ni. Taking advantage of a person's poverty, desperation, or vulnerability may already justify one of the means of committing trafficking. Dili kinahanglan nga imong bunluton aron mahimo siya makasa kag human trafficking. Kanang imo lang danihon abi kay pobre in town kaayo. Imo lang eksplikaran nga, dito day, nindot kay ika gwapa man ka. Madawat kay ka dito og kuan. Makatrabaho ka dito sa opisina, imong ilaron. Wa man ay pwersa. Unya, inigabot dito. Mo na doon na daghang mga gwardya, pakanon lang ka, ilisan ka, bistihan ka, palitan kag mga nindot sinina, aron mo sexy ka tan-awon, makabibihag ka para sa mga customer. Unya, prostitution, paabangan ka, dagko kay silang income, ikaw nag-antos kay imong dungog, wa na, nabaligya na, ang imong kaputli, nabuong na, bisag virgin pa unta ang babae, puwerting paita. Kini mga higala kay dunay matud pa, dunay usa ka lugar nga ang nagmanage asawa
ug pamilya ni Mike Defensor nga ingon niini ang negosyo. So bakit isinama si Mike Defensor? According to the NBI, their case is not simply based on ownership of the establishment. Their theory is that evidence allegedly shows he knowingly participated in or facilitated the operation of an establishment where women were being sexually exploited. Daghang kay mga babae na rescue dito mga higala o niya sa ilang mga testimony allegedly. Gipahimudsan sila dito, gibaligya sila sa mga laki. Kaya doon naman mga laki mga abangsad. Di man nakalikayan. O niya, kining atong prostitution is the world's oldest profession. Matod pa. Pero illegal na. Illegal na mga higala din sa ato na may mga lugar diri dili lang ako hinganlan kay madaot og samot ang dignity sa lugar ba. Mga karsada ni, din sa ato. Naama na. Pero kining mga ingon ani kanang street peddlers og mga kanang pamugaw, kanang mamugaw ka, human trafficking na. Pero wa may nagreklamo, so mao na nga ang ikaso lang ana sa kapulisan vagrancy kanang maglaag-laag ka magabi pero kuan day kanang nagbaligya day ka sa imong dungog. Kana kun napay dungog ganay bilin, no? Nagbaligyag unod kinilo. Mao na mga higala ang human trafficking. Kadtong ila ni Mike Defensor, adili ingon ini ka cheap. Murag mahalon to. Mahalon tong ila kinon. Mahalon nga mga babae, pero mao gihapon, human trafficking gihapon. Unya nagtuo ang NBI. Nga maoy mga law enforcement officers ni ini, nagtuo sila nga involved yung Mike Defensor, dili kay iyang asawa ra. Kay naaman sad, kadtong ilang establishment, murag bar, naiinom dito, unya naibildo dito nga, mag-line up ang mga babae, unya, ang diri sa Pikas, dili ra kakita ang mga babae sa diri, pero one-way mirror, mutudlo lang ang mga customer nga kadtong number 16 ako Ipadada yun to dito sa sud, diretso dayon sa hotel nga ila ra gihapon gipanag-iya. So, mao na nga qualified trafficking ang kaso. Of course, dili ta mo ingon nga guilty na si Mike Defensor na man siya mga abogado, kani congressman man siya, bata-bata man siya GMA, so well established. Well established si Mike Defensor og doon na siya daghan kay mga abogado nga mulaban niya, pero adto ni Husaya sa hukmanan. Ang NBI mo presentar sa ilang mga ebidensya aron pagmatuod nga nakasa sa qualified human trafficking si Mike Defensor ug ang iyang mga abogado manalipod pud niya nga wa na siya labot. Congressman ron na siya, wa na siya appeal sa unsay nang hitabo diha sa establishment nga gi-manage sa iyahang kapikas. So, mao na ang istorya bahin sa nganong gikasuhan sa NBI si kanhi Congressman Mike Defensor. May galawa na ko'y panahon aron magpadayon panining atong tulumanon apiki na ta sa oras nga na lang sa akong partner nga wa aron makatunga diri kay lagi doon na siya importante gyud kaayong kabilinggan si Attorney Michael Sanchez Zabaliero. Sangan sa akong mga kauban diri sila Kinon Sinisa, sila Patrick Diagsay, ingon man ang mga technician sa 98.1 DYPS BT Radio Tuburan, sila June Manggubat o Graniel Roland, ingon man si Alan Rosete sa 95.3 DYAJ One Heart Radio Sambuan, Cebu. Sangan sa Lacto Puffy, ingon man sa Asil Laboratories. Ako si June Carillo, hangtod sa sunod gayon. Maayong udto, maayong pagpaniudto. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.
mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. 24-hour service Bantay Radio brings you the local and national issues across the land, reaching over 10 cities and municipalities, simulcasting 3 frequencies on the AM band El Nuevo Bantay Radio, El Nuevo Bantay Radio. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino